Nagkagirian po ang mga releista at mga pulis sa paggunita ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power kahapon. Nagsimula ang girian ng harangin po ng mga nakahilerang pulis ang mga releista sa kanto po ng Rochester at EDSA papunta po ng EDSA Shrine, Rochester. Pero ito'y dumidiretso pa rin ang mga releista at nagkaroon po ng tulakan at may mga natumbang pulis. Ayon sa mga releista, hindi raw sila pinayagan ng mga pulis na dalhin ang truck na dapat nga sana gagamitin pong bilang entablado para sa kanilang programa. Ang ending, kinumpiska ng MMDA at ng mga pulis ang susi ng truck at sa EDSA Shrine na lang nagprograma ang mga releista. Nakita niyo yun. Kabilang po sa nakiisa sa 40th anniversary ng EDSA People Power ay ang grupo ng mga manggagawa, LGBTQ members, mga pari at madre. Ang kanilang sentimiento tila mas lumala pa ang korupsyon matapos ang 4 na dekada. Panawagan din po nila ang pagbaba sa pwesto ni Pangulong Marcos Jr. at ni Vice President Sara Duterte. Walang mensahe para po sa selebrasyon ngayong araw si Pangulong Marcos Jr. o kahapon. Pero gate ng palasyo, bahagi na po ng kasaysayan ang nangyari sa EDSA at hindi na ito mabubura. Samantala sa ibang balita, kumpiyansa po ang prosekusyon sa mga nailatag na ebidensya para sa crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa press conference ng legal representative sa mga EJK at drug war victims, ipinaliwanag nila na sinadya talaga ng prosecution team na isentro ang kanilang presentasyon sa tunay na mga kwento at naging paghihirap ng mga biktima. Sa ganitong paraan ay mas maiintindihan daw ng mga hukom kung ano talagang nangyari sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Umaasa rin ng prosecution team na nakontento ang kaanak ng mga biktima sa paraan ng paglalahad ng kanilang kwento. Ngayong araw maglalatag naman ang legal counsel ni Duterte ng kanilang ebidensya. Inaasahan na daw nila na igigiit ng Duterte camp ang policy ng dating Pangulo at maglalatag din sila ng mga dokumento. Samantala, ipinaliwanag po naman ng prosecution ang mga naging papel ng mga kasabwat umano sa madugong drug war. Ayon sa prosecutor, 6 sa 80 tinukoy na mga co-perpetrators sa drug war ay mga tao pa ni Duterte mula noong mayor siya ng Davao City. Muling giniit po ng prosecution na ang mga patayan ay sistematiko, may pattern, organisado at meron pang reward system. Si Duterte umano ang commander-in-chief at sa ilalim po niya sa executive department ang mga tanggapan kung saan nandoon ang ngayon po si Senador na Bongo, Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na abogado ni Duterte noong siya ay mayor pa. Sa ilalim po ni Aguirre ay ang nooy NBI Director na si Dante Giran at dati rin pong Davao City NBI Director. Bukod sa kanila, PNP Chief noon ang senador po ngayon na si Ronald Bato de la Rosa at siya ho naman na naging hepe ng pulisya ng Davao City. Nakapasailalim po kay de la Rosa sina dating PNP Chief of Counterintelligence Vicente Danao, dating PNP Operations Chief Camilo Cascolan at dating NCRPO Regional Director Oscar Albayalde. Pati ang nooy happy po ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na si Isidro La Peña. Gate ng prosecution dahil po DOJ Secretary noon si Aguirre, ginamit niya daw ito para walang makasuhan sa mga patayan pero ito'y kanyang itinatanggi hanggang ngayon. Tila atrasabante naman ang abogado ng 18 sundalo na lumantad na bagman daw ng mga politiko. Una nang sinabi ng Philippine Navy na karamihan sa kanila ay na-discharge dishonorably o natanggal sa serbisyo, habang ang iba naman retirado at 2 ang hindi daw talaga kailanman naging sundalo. Ayon kay Attorney Levy Baligod, nakalagay naman daw lahat yan sa kanilang affidavit. Pero iginigiit niya na hindi niya raw sinabi na may napuntang $2 million sa International Criminal Court o ICC na mula sa mga bagman. Pero sa presko nila, sinabi ni Baligod na inutusan daw ang mga bagman na ipapalit ang nasa 2 maleta na tigsa 56 million pesos na dolyar. O sa dolyar na ang katumbas nga ay $2 million. Sinabihan pa niya ang mga investigador ng ICC na korap, pero sa interview kahapon, idine-deny na ito ni Baligod. Gayunman nanindigan siya na may ibinigay pa ring pera
kay dating Senator Antonio Trillanes kahit itinanggi na rin ito ng dating senador. Sa ngayon tanging salaysay at mga litrato ng mga maleta pa lang ang ipinapakita ng 18 sundalo sa kanilang mga pahayag. Ipauubayan na raw ng palasyo sa PNP at NBI ang investigasyon sa mga ito. Samantala po naman naging emosyonal daw si Vice President Sara Duterte habang nagsasalita sa isang programa sa Davao City. Paano raw kung nag-mayor na lamang siya ulit noon ng Davao City kesa makatandem si Pangulong Junior? Namiss niya rin daw po kasi ang mga dati niyang mga nakatrabaho doon. Nagsilbi pong mayor si VP Sara sa Davao City bago siya tumakbo sa pagka-vice presidente kasama ang kanyang running mate noon na si Pangulong Junior. Sa kabila niyan, muling nanindigan si VP Sara na tuloy ang kanyang desisyon na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!